Siya ang lalaking gusto kong pakasalan. Very Instagrammable. 6'2" ang taas. Matipuno. Magandang magdala ng damit. Konyo magsalita dahil tagalasal. Matangos ang ilong, singkit, very Korean heartthrob ang datingan. Kung anong nababasa ninyo sa romance pocketbooks, yun siya. Ni-imagine ko na ang aming romantic relationship. Uulanin ng sana all ang social media pages ko kapag pinost ko na ang mga pictures namin. Kaiinggitan ako ng mga Marites, Chona at Karen. Magte-trending kami, pati si Jessica Soho. Maku-curious at i-interviewin kami. Kami ang magiging bagong power couple ng social media. Wala kaming gagawin kung hindi mag-travel, maglantian, magkulitan. Mag-aalikan rin kami minsan para lalong kiligin ng followers. Pero bago ang lahat, sino ba siya? Lunes ko siya nakilala. Isang nakakatamad at nakakabagot na Lunes sa opisina. Umuulan pa, walang tikatik. Hindi naman malakas pero ayaw tumigil. Nakakairita dahil lahat ng walk-in customer, madumi ang mga sapatos pagpapasok sa showroom. Basa, maputik. Hindi effective ang doormat na ipinalagay ko sa entrance. Ako nga pala si Marieta Cinco. Tasing ang tawag sa akin ng mga kaklose ko, pati na yung mga feeling close. 27 years old ako at nagtatrabaho bilang assistant manager sa West Triangle branch ng City Home Depot. 5 taon na ako sa kumpanya. Nagsimula ako bilang sales lady sa showroom ng mga furniture, appliance, house fixture and decor. Mahusay akong magbenta. Laging number 1 ang sangay namin sa sales at lagi kaming may extra bonus tuwing Christmas party. Hindi man kalakihan ang sweldo ko, kumikita naman ako ng extra sa komisyon. The more benta, the more komisyon. Kaya kinakarir ko talagang magbenta ng mga kutsyon at aparador, among many other things. Dahil sa husay kong makakota, tagpa siya ang management na ipadala ako sa mga branch na mahina ang benta. Dahil doon, nakarating ako ng Cebu, Bacolod, Baguio, Pangasinan at kung saan-saan pa. Naging stay-in lang ako sa West Triangle branch nang mapromote akong assistant manager 3 years ago. Pero kung kailangan, ipinapadala pa rin ako sa kakawag-kawag na branch bilang salbabida. Sa husay ko sa trabaho, dapat manager na ako. Pero hindi ako bitter. Alam ko na kung hindi lang doon sa kumpanya tumanda si Ma'am Edna, ang current manager, ako na sana ang nasa posisyon niya. Mula umpisa bahagi na ng kumpanya si Ma'am Edna at walang lakas ng loob ang management na alisin siya sa posisyon. Hindi naman nila maipromote dahil hindi naman outstanding ang performance. Pasagwa naman kung i-demote. Ayun, pare-pareho kaming hindi makagalaw. Pero ayos lang sa akin ang sitwasyon. Pakiramdam ko pa successful na ako. Ang kulang na lang sa akin, kapareha sa buhay. Oh yes, mas pangarap ko nang lumagay sa tahimik kaysa ma-promote ulit. At kapag ganong tikatikang ulan, parang kay sarap talaga kung may kayakap ka at kalambingan. Yung tipong nakahiga lang kayo sa kama, nagkukwentuhan, nagkukulitan matapos mag-loving-loving. Tapos magkakapi kayo, magsusubuan ng biskotso, mga ganun. Kaso nga, loveless ako kaya naiirita ako sa ulan. Pinapaalala niya sa akin na malapit na akong maging 30, pero napakalayo pa ng aking Prince Charming. San ba kasi manggagaling yun? North, South, East, West? Saan nakasakay? Sa barko? Eroplano? Taxi? BMW? Kabayo? Paano kung hindi siya makarating sa akin? Magkikita pa ba kami? Magkakaasawa pa ba ako? Ayokong tumandang dalaga na galit sa ulang tikatik. Naisipan ko na lang mag-retouch ng lipstick. Creamy matte. Naked russet ang kulay. Halos katerno ng uniform blouse kong nag-orange ang kulay. Nakapaloob sa black tailored slacks ang blusa kaya ingat na ingat ako sa figure ko. Bumi-29 na ang bewang ko. Ayoko nang madagdagan ng sukat. Dinadampian ko ng tissue ang uso ko nang may maramdaman akong kakaibang presensya. Warehouse style ang tindahan namin at nasa bandang harapan ng opisina namin ni Ma'am Edna, naka-enclose sa L-shaped counter. Parang tumigil ang mundo kaya nagangat ako ng muka at automatic na tumingin sa entrance. Lalaking pinagpala ang nasa doormat.
Kandakuskus doon ang swelas ng kanyang ankle boots. Nakasuot ng light brown na windbreaker at dark jeans. Very tall. At kahit loose ang jacket, halatang matipuno. Nang tumingin siya sa gawin namin, nabulunan ako sa sarili kong puso. Parang bumaba mula sa screen ng smart TV ang bida sa mga pinapanood kong Korean shows at napunta sa warehouse namin. Ngumiti siya at lumapit sa counter. Good afternoon. Bati niya sa aming lahat. Nganga kaming lahat. Pati si Ma'am Ed nang tuyo na ang batis biglang nanariwa. Good morning, sir. Si Juling Kahera ang naglakas ng loob na sagutin ang bati ng binata. I'm here to see Mrs. Edna Kalipay. Sabi ng lalaking pinagpala. Napatingin kaming lahat kay Ma'am Edna. Tumayo siya. Itinaas ang kamay. Sir. Hello, ma'am. Bati uli ng lalaki. I'm Edward Castillo. Napasinghap si Ma'am Edna. Ay, sir. Bulalas niya. Come in, sir. Naghanap ng mauutusan, saka sinabi. Papasukin niyo dito si Sir Edward. Si Julie ang nag-angat ng harang ng counter. Pasok, sir. Thank you. Pumasok siya sa tanggapan namin at humalimuyak ang kanyang bango. Hindi ko alam kung ano ang cologne niya. Basta amoy fresh at mamahalin. At ipinakilala siya sa amin ni Ma'am Edna. Klaruhin ko muna. Ang city sa pangalan ng kumpanya ay Castillo Tanaka. Sina Mr. Lamberto Castillo at Mr. Kino Tanaka ang founding fathers ng kumpanya. Nasa Tanaka side ang aktibong pamamalakad ng negosyo, kaya sila ang lagi naming nakikita at nakakahalubilo. Low profile ang mga Castillo. Sa katunayan, isang beses ko palang nakita si Mr. Bert Castillo. Sa Australia daw kasi yun nakatira. Kaya nga kaming lahat ang makaharap namin si Edward Castillo na ayon kay Ma'am Edna, bunsong anak ni Mr. Bert Castillo. Lilipat daw si Ma'am Edna sa Batangas branch bilang Batangueña naman. Mas mapapalapit daw sa pamilya. Hindi niya sinabi kung manager pa rin siya o na-demote. Hindi bale, malalaman din naman namin. Ang kahindik-hindi kaiyong si Edward Castillo ang papalit kay Ma'am Edna bilang manager ng branch namin. Gusto kong magdamdam. Bakit hindi ako? Pero kapag napapatingin ako kay Edward, tuwang-tuwa ako. Siya ang magiging boss namin. Sana laging Lunes. Ang saya-saya pumasok sa opisina kapag ganun kagwapo ang boss mo. Sir, bakit ngayon ka lang namin nakilala? Tanong ko. Oh, hi. Ay niya sa akin, na para bang noon lang din ako napansin. Sa Cebu kasi ako nakabase dati. Prior to that, nagtrabaho ako sa Australia. I'm between jobs actually, and I was offered this position. I accepted. Tango ko. And you must be Miss Cinco. I've heard so much about you. Sabi pa niya. Tasing na lang po, sir. Inilahad ko ang kamay ko. Kinamayan naman niya ako. Tasing. I like it. Call me Ed. Magka-age lang naman tayo. Yes, sir. I mean, Ed. Sabi ko. Good. Sabi niya. At simula ng araw na yon, model employee kaming mga kababaihan sa sangay na yon. Ginawa naming karera ang pagpasok ng maaga at kinatamaran naming umuwi sa hapon. Palanghap lang namin ang pabango ni Edward. Bumabalik na ang lakas namin. 2 weeks pa lang siya sa branch. Lumampas na kami ng 3 times sa kota. Masipag kaming lahat. Sa lahat naman ng hindi na-promote, ako ang masayang-masaya. Pati pangalan ni Edward pang Prince Charming. Kaya naniniwala ako, 10 ng mga hair follicles ko. Si Edward ang knight in shining armor na hinihintay ko. Kailangan lang niyang ma-realize yun. Pero paano? Isang beses, dumalaw sa branch si Ma'am Edna at para makatipid sa pamasahe pa uwi, sasabay na lang daw siya sa delivery van na pabatangas sa hapon. Namiss ko naman ang company ni Ma'am kaya inaya ko siyang mag-lunch sa labas. Medyo marami-rami kaming napagkwentuhan. Pakiramdam daw niya, hinihintay na ng kumpanya ang pagre-retiro niya. Kinausap raw siya ni Sir Kino Tanaka mismo. Nakiusap daw siya na bigyan pa siya ng 2 taon pa hanggang makapagtapos ng college ang bunso niya. Pumayag naman daw kaya masaya na rin si Ma'am kahit demoted siya at parehas na kaming assistant manager. Pero ang highlight ng lunch namin, si Edward. Inamin ko na patay talaga ako sa bago naming boss.
Akitin mo na. Maganda ka naman. Sabi ni ma'am. Kung madali nga lang mang-akit. Kako. Sos, napakadali. Ha? Paano? May duda kong tanong. Hindi ko kasi ma-imagine si Ma'am Edna na nang-aakit ng lalaki kaya ano ba ang alam niya sa paglandi. Mukha siyang teacher ng algebra sa totoo lang. Hindi siya nagpapalit ng hairstyle since 1980s. Maigsi, nakasalamin, hindi nagme-makeup at siya lang ang babaeng kilala ko na gumagamit pa ng half slip. Makahulugan ang naging pagngiti niya habang ninunguya ang pepperoni sa pizza niya. 32 years na kaming kasal ni Obet. Hanggang ngayon, mahal na mahal ako noon. Nagseselos pa yon. Sabi, ano pong sikreto? Tanong kong medyo napangiwi. Kilala kong asawa ni Ma'am Edna at sa totoo lang, hindi mo pagnanasahang akitin. Payat, maitim, laging nakatuck in. Hindi sa pamimintas pero parang hindi mo kailangang mag-effort para paibigin si Sir Obet. Nakilala ko yon dahil umakyat siya ng ligaw sa pinsan ko. Kwento ni Ma'am Edna. Tapos nakita kayo kaya sa inyo nabaling yung pag-ibig niya. Kako. Ay hindi. Ay yung pinsan kong si Brigida talaga ang gusto niya noon. Ako ang nagkagusto sa kanya. Para kung nakikita si Rudy Fernandez sa kanya noon eh. Todo na ang iwi ko. At feeling Lorna tika po ma'am. Sabi ko, pinapaasa lang naman siya ni Brigida noon. May nobyong nasa Saudi yon. So sinabi niyo kay Sir Obet, broken-hearted siya at naging daan yon para magkalapit kayo? Takaw hindi. Ay marunong ka pa sa akin. Makinig ka sa sinasabi ko tasing. Effective ang ituturo ko sa iyo. Napadukwang ako sa mesa. Ituturo? As in? Turo ng lola ko sa amin. Dumukwang din si Ma'am Edna. Para na kaming maghahalikan sa ibabaw ng mesa. Kukuha ka ng damit niya na naisuot na. Yung napawisan. Kamiseta, polo, kahit ano. Basta siguradong naisuot niya. Interesting. Sa loob-loob ko. Tapos po, ilalagay mo yun sa ilalim ng unan mo at gabi-gabi. May dadasalin ka. Ama namin? Tanong ko. Hindi, Latin. May kopya pa yata ako sa bahay. Isisend ko na lang sa'yo, i-chat mo ko. Effective po yun, as in? Kita mo naman si Obet. Hindi mapakali kapag ginagabi ako. Napatango ako. Oo nga naman. Kapag lumampas ng 7:00 na wala pa sa kanila si Ma'am Edna, lahat kami sa warehouse tinitext ni Sir Obet at tinatawagan. Haba ng hair ni Ma'am? Tatalab yun kay Edward. Bulong ko. Sunod-sunod ang tango ni Ma'am Edna. Paano po kayo nakakuha ng gamit na damit? Piyesta nun sa amin na miyesta siya. Kunyari natapunan ko siya ng kaldereta. Napilitan siyang hubarin ng polo. Ipinahiram ko ang kamiseta ng tatay. Kako lalabang ko na yung polo niya. Sabi ni Ma'am Edna sabay ngisi. Naisip kong tapunan ng milk tea si Edward para hubarin niya ang polo niya. Kaso lang, may kalapit kaming mga laundry shop. Malamang iutos na lang niyang dalhin doon ng damit. Isa pa, ilalagay ko raw sa ilalim ng una ng damit. Lalanggamin ako tiyak kung may milk tea yun. Langgam at ipis. Ewan ko kay Ma'am Edna kung paano niya natiis na amoy kaldereta ang higaan niya. Hay, pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Pero happily married naman si Ma'am Edna for 32 years. Sulit ang kaldereta sa unan. Dumaan sa desk ko si Edward. Hinitian ako. Kinawayan ko siya. Ganda naman ng shirt mo, sir. Arbor? Sabi ko. Tumawa lang siya. Walang balak mamigay ng lakos. Ako man. Pero paano ba ako makaka-score ng pinagpawisan niyang t-shirt? Tasing, Tawag ni Edward sa akin. Nakaupo na siya sa desk niya. i-follow up mo nga kay Darla yung venue ng team building natin. Tsaka pa-confirm na kamo ang dates para maayos ko ang schedule ko. Biglang umilaw ang malaking bumbilya sa ulo ko. Team building seminar na summer outing na rin namin. Mahigit 1 buwan pa yon pero malapit na rin. Yun ang pagkakataon kong makaharabat ng t-shirt ni Edward. Humanda ka, Edward. You're mine. Yes, sir. Right away, sir. Sabi ko sa kanya. Dumating ang pinakahihintay kong araw.
Sa kubling kalikasan sa Laguna ang seminar/summer outing namin. Ginandahan ko ang format nang sa wakas ay mapansin na ni Edward ang alindog ko. Hanggang bukong-bukong ang summer dress kong backless. May malapad pa akong sombrero at kung todo naka-shades. Anong sinabi sa akin ni Audrey Hepburn? Wala. Kasi mas maganda pa rin siya. Still, ang ganda ko raw sabi ng mga driver at pahinanti namin. Tinatanong ako kung magtutupis daw ba ako. Aabangan nilang lahat ang paglusong ko sa swimming pool. Pakinig kayo mamaya sa seminar, tatalakayin dun yung assessment in the workplace. Sabi ko sa mga kuya. Sadly, hindi nila nag-gets ang sarcasm ko. Ininda ko na lang ang mga sipol nila. Nauna kaming mga slap soil sa kubling kalikasan. May 1 oras kaming naghintay sa aming boss. Nahihiya kaming mauna mananghalian kahit mga patay gutom na kami. Ang pangamba namin ay baka mapagsarahan kami ng buffet. 1:30 ng tanghali, dumating ang boss. Abot-abot ang hingi ng paumanhin. At naiwan raw niya sa isang kotse ang cellphone niya kaya sorry kung hindi siya sumasagot sa mga tawag namin. Biruin mo yun? Sa mga kotse niya na misplace ang cellphone niya. Gusto ko na talagang maging may bahay ni Edward. Bagay na parang palabo ng palabo. Dahil hindi siya nag-iisa sa kotse. May bruhang nakaupo sa passenger seat. Prinsesa ang asta. Hindi man lang bumaba para makilala kaming mga slap soil. May kasama ka pala, sir? Sabi ni Julie. Yes. Si Jamie, girlfriend ko. Sagot ni Edward. Nahihiya lang siya. I'll just go get her. Kumain na kayo. Go ahead. Yes, sir. Sa akin lahat napatingin si na Julie. Crush naming lahat si Edward pero alam nilang pinakabaliw ako. Jamie? Sabi ni Julie. Girlfriend. Sabi naman ni Darla. Sayang ang backless. Hirit ni Belindang hindi makabenta ng sofa. Nandito naman kami Sabi ng mga pahinante. Gusto ko nang pumalahaw na parang Ate V. Pero alang-alang sa aking backless, napa-Jacqueline Jose na lang ako. Hindi pa tapos ang laban. Sabi ko. Girlfriend pa lang. Pwedeng-pwede pang sulutin. Sa loob-loob ko. At bigla kong nakita na palapit sa grupo namin si Edward. Karay-karay si Jamie. Maliit, maputi, slim, mukha ring artista sa Korea. Straight na straight ang hanggang balikat na buhok. May bangs. Naka-shorts na pangtakbo. Ang kinis ng legs. Nakasando na pink. Ang puti ng kilikili. Fresh na fresh ang hitad. Ipinakilala siya ni Edward sa amin. Guys, this is Jamie, my fiancé. Jamie, this is my team. Nagpampa siya ng kamao. Go team! Go team! Sagot ni na Julie. Samantalang ako nga. Kanina girlfriend lang. Bakit ngayon fiancé na? Ang bilis naman. Knockout na. Siniko ko ni Darla. Hindi sabi ko. Nananalig pa rin ako sa itinuro ni Ma'am Edna. Walang makakapigil sa akin na gawin ang ipinagbabawal na teknik. Sorry na lang, Jamie Bulong ko ng pasimple akong tumalilis mula sa swimming pool. Paganda naman si Jamie. Makakahanap pa siya ng masararapat sa kanya. San ka tasing? Tanong ni Darla. Akala ko hindi nila ako mapapansin. Jejebs lang, sabi ko. 8:00 pasado na ng gabi. Mga nakalublob pa sa tubig ang mga kasama ko. Hindi sila makaahon dahil mula raw sa bundok ang tubig kaya pagkalamig-lamig. Si Edward at ang soon-to-be ex-fiancé niyang si Jamie nandoon sa jacuzzi na mas mataas ang lugar kaysa sa swimming pool. Naglalambingan sila. May wine on the side pa. Itsura. Kalulusong lang nila sa jacuzzi 5 minutes ago. Nagpalipas lang ako ng mga 2 minutes bago tumalilis. Nang makalayo ako sa vicinity ng pool, nagtatakbo na ako papunta sa cottage ni Edward. Solo nila ni Jamie ang bahay-bahayan na gawa sa native and modern materials. Kawayan na balustre, tiles na sahig, salamin na may sliding windows. Siyempre, nakalock ang front door. Pero advanced ako mag-isip. Kanina, bago mag-dinner, nagpakasip-sip employee ako. Ako ang pumunta sa cottage para tawagin sila. Kahit ang sakit-sakit sa heart na makitang nanggaling sila sa kaisa-isang kwarto.
Habang gumagayak sila, pasimple kong nilagyan ng kapirasong cardboard ang ilalim ng bintana para kahit ibaba nila, hindi lalapat at hindi malalak. Tapos, ibinaba ko ang blinds para hindi nila makita ang cardboard. Kaya baliwala kong itinaas ang nasabing bintana. Mga 1.5 feet lang ang lapad at kalahati lang ang nabubuksan bilang sliding upward nga. Slim ako pero hindi ganun ka-slim, kaya nahirapan akong pumasok at napasubsob pa ako sa sahig. Bangon agad ako. Pumasok ako sa kwarto. Nakabukas naman ang ilaw kaya kitang-kita ko ang bakas ng lampungan nila sa kama. Gulo ang bedsheets. Nagkalat ang mga damit. Plain blue t-shirt ang suot ni Edward kanina nang dumating, kaya yun ang hinanap ko sa kwarto. Nakabukas ang mga bag doon. Nakasuksok pa sa isang laundry bag ang shorts na suot kanina ni Edward nang lumusong sa pool. Basa pa. Feeling ko hindi tatalab sa shorts na basa ang love spell. Kinalkal ko pa ang laundry bag. May narinig akong bungisngisan sa labas. Parang sina Julie. Natigilan ang hininga ko. Paano kung inutusan sila ni Edward na pumunta sa cottage para magpakuha ng kung ano? Hindi ako makagalaw. Sa nervyos ko, hinalta ko na lang ang isang t-shirt sa laundry bag at lumabas na ako ng kwarto. Patiyad akong lumabas sa back door. Pasilip-silip ako sa gilid bago tuluyang tumakbo papunta sa villa namin. Mukhang kararating lang ni na Julie doon. Parehong nangangatal na tumutulo sa balkonahe. Kala ko, Jebs ka, saan ka galing? Sabi ni Darla. Hindi ako mapa-Jeps. Nagtanong ako sa front desk kung may buskupan sila. Kako. Ginawa mong sari-sari star ng front desk. Ibang klase ka talaga. Malay mo, Girl Scout sila, laging handa. Kako. Nauna na akong pumasok at baka mapansin pa nila ang tinatago kong t-shirt sa tuwalya ko. Hindi ko solo ang kwarto sa taas kaya sa banyo ko nagkulong. Iniladlad ko doon ang t-shirt na nakuha ko. Stripes na blue and white and red. Lakos din. Ang laki ng crocodile. Parang congressman na busog sa pork barrel. Inamoy ko. Amoy pawis. Pawis na mabango, hindi maasim. Humalo lang sa cologne na hindi ko rin alam ang pangalan. Basta mabango at amoy yayamanin. Parang sa prinsipe ng Britanya mo lang maaamoy. Ganun ang impression ko sa amoy ng t-shirt. Maingat kong binalot sa baon kong Ziploc bag. Tinanggal ko ang hangin sa abot ng aking makakaya at saka ko isiniksik sa kailaliman ng bag ko. Mission accomplished. Pag-uwi ko sa bahay kinabukasan ng gabi, hinango ko sa pinagtaguan ng t-shirt. Inilagay ko sa loob ng punda ng unan ko at taimtim kong binasa ang screenshot ko ng dasal na padala ni Ma'am Edna. Mga salitang Latin na malay ko ba kung anong ibig sabihin. Medyo natakot pa ako at baka biglang may lumitaw na masamang espiritu at kunin ang kaluluwa ko. Kaya kandadasal pa rin ako kay Lord. Diyos ko, sorry po. Kailangan ko lang talaga. Huwag ka pong magagalit, please. Nagdaan pa ang mga araw. Sabi nga ni Freddy Aguilar, ang landas ko naman ay hindi naligaw. Alam ko pa rin ang gusto ko. Si Edward. Araw-araw kong inaabangan kung tumalab na ba sa kanya ang love spell. Hindi ko masabi. Natural na friendly at kung minsan pa malambing din si Edward. Kakaiba na ba ang ngiti at good morning niya sa akin? Ako ba ang dahilan kung bakit naisipan niya magpantalo ng checkered isang Martes? Nagpapapogi ba siya sa akin kaya siya nagpagupit? Paano ko ba malalaman? I need a sign. Napatingala ako habang naglalakad ako sa aisle ng mga washing machine. Give me a sign. Dasal ko pa. Oh, Sabi ng customer na naroon. Hindi ko agad napansin si kuya dahil may kaliitan siya. Ibinigay sa akin ng 0% interest na sign. Ha? Usal ko. gusto mo ng sign ka mo? Sabi ni Koyang maliit. Kasing laki lang yata ni John Prats. Mestisuhin din. Cute actually. Hindi yan. Kako. Naghahanap po ba kayo ng washing machine? Work mode na ako. Tingin mo, okay na pang regalo ang washing machine? Tanong niya. Opo naman, sir. May idea ka po ba kung ano yung titirahan nila? I mean, kailangan natin i-make sure na kasya naman sa place nila yung washing machine. Baka mamaya bigyan natin ng malaki, wala naman pala silang space, mamroblema pa sila. Oo nga no. Pero malaki bahay nun, mayaman yung kaibigan ko. Nagpaparemodel siya ng laundry area at kitchen. Kasi nga ikakasal na.
Good sir. Dito po, baka po mas bagay sa house niya itong mga front loaders natin. Natigilan ako dahil kasalubong namin si Edward. Nakangiti. I see you've met my friend Tasing. Sabi ni Edward. Napanganga ako sa kuyang nasa may likuran ko. Ngiting-ngiti pa rin. Kung magpapaniwala dyan, Sabi pa ni Edward. magaling magpasakayan. Pinandilatan ko si kuyang maliit. So hindi totoong magre-regalo ka ng washing machine sa ikakasal mong friend? Totoo yun, may kakasal akong friend. Sabi niya sabay tingin kay Edward. Tumango si Edward. Yun ba ang sabi niya? Reregaluhan kami ng washing machine na binili sa sarili kong tindahan. Tumawa siya. Tulala ako. Ref talaga ang ireregalo ko sa'yo, bro. Kaso lang, mas maganda ang tindera dito sa mga panlaba. Sabi ni Koyang maliit. Ikakasal ka na? Sabi ko kay Edward. Yup, Sagot niya, parang proud na proud. imbitado kayong lahat, of course. Kailan? December. Ako din, ikakasal na. Singit ni Kuyang maliit. Kailan, bro? Tanong ni Edward. Pag sinagot ako nitong sales lady mo, Excuse me, assistant manager ako. Kako sabay irap kay Kuya. Tasing si Anton, best friend ko. Anton, si Tasing, assistant manager. Pakilala ni Edward sa amin. Kinuha agad ni Anton ang kamay ko. Yumuko. Akala ko hahalikan ang kamay ko. Hindi naman pala. Ikinagagal akong makilala ka, Tasing. Sabi niya. Ang puso ko ay lumulundag sa galak. Napangiwi ako. Binawi ko ang kamay ko. Excuse me, may gagawin pa ako. Iniwan ko na sila. Narinig ko pa si Anton. May lapang talakito, kaibigan. Tumawa si Edward. Patience, my friend. Patience. Tinalakan ko si Ma'am Edna sa phone. Sabi mo, Epekti, bakit ikakasal na? Gusto kong umuha na parang sanggol. Oras na ng gabi, hindi ako makatulog. Gusto kong mag-amok. Gusto kong manakit. At si Ma'am Edna ang naisip kong abalahin. Dahil siya naman ang may kasalanan kung bakit luhaan ako. Umasa ako. Naniwala. Ay pakamali ang dasal mo. Sabi niya. Hindi, binabasa kong maigi. Panis ka, hindi totoo gayuma mo. Ang sakit. Ay, baka hindi talaga kayong para sa isa't isa. Sabi pa ni Ma'am Edna. Nagdilim ang paningin ko. Nasaan ka? Tanong ko. Ay, nandito sa bahay. Pupuntahan kita. Uy, bakit? Papatayin kita, buisit ka. Halakhakang isinagot sa akin ni Ma'am Edna. Mukha akong bangkay na hindi inembalsa mo kinabukasan. Puyat, masakit ang ulo, nangingitim ang paligid ng mga mata, dry ang buhok, may malaking pimple sa baba at ilong. Wala rin akong lakas at sigla. Sana madaganan na lang ako ng ref. 10 minutes pagkaupo ko sa desk, may dumating na delivery para daw kay Marieta Cinco, assistant manager. Kape at croissant na may palamang cream cheese. May kalakip na note ang items. Maaari ka bang makilala ng lubusan, binibining marikit? Mangyaring ikaw ay kumaway. Ang nakalagda. Anton Padua. Natawa ako sa pangalan. Padua talaga? Santong-santo ang dating ng unano. Pero masarap ang kape pati ang croissant. Kaya sinearch ko siya sa messenger at binigyan ng wave. May dumating ng customer kaya lunch break ko na uli na-check ang messenger ko. May chat na si Anton Padua. Narito ako sa Tagaytay at kasalukuyang nalulumbay. May kalakip na picture ang message. Picture ng crispy pata, kare-kare at isang palayok ng sinigang. Pakiko. Sa loob-loob ko, pero naglaway ako sa mga pagkain. 10 minutes later, dumating si Edward. Sa akin agad lumapit. Come with me, Tasing. Ha? Saan? Remember Dr. Magno? Sabi niya. Big client si Dr. Magno. Magpapatayo yun at ang mga kasama ng resort sa Batangas. Inaawitan namin na kami na ang mag-supply ng furniture, appliances at fixtures. He wants to meet us.
He's in Tagaytay. Sabi ni Edward. Tagaytay? What's wrong? Si Anton nandun din. Nagkausap kayo? Parang amused si Edward pero wala ni katiting na bahid ng selos. Saklap talaga. Sa chat? Kako. Not surprising. Ang alin? Na nasa Tagaytay siya. Bakit? Malalaman mo mamaya. Restaurant sa gitna ng hardin ang destinasyon namin sa Tagaytay. Overlooking the lake pa. Ang lamig at ang baho ng simoy ng hangin. Kahit masama ang loob ko sa pagkabigo, gumaan ang pakiramdam ko sa lugar. Perla and Poying ang pangalan ng restaurant. Mga lutong Pinoy ang specialty. Sa isang bahagi ay may pastry shop, mga buko pie, tarts at kung ano-ano pa ang tinda. Naghihintay na sa amin si Dr. Magno. Payat at matangkad na lalaki. Nasa 70 ang edad. Magiliw niya kaming binati. Umorder na raw siya. Dagdagan na lang namin kung may gusto pa kaming kainin. Yung mga pagkaing nasa picture na padala ni Anton ang inihain sa amin ng waiter. Nagtataka na ako pero hindi ko maisingit na tanungin si Edward tungkol doon dahil seryosong usapan sa negosyo ang paksa namin. Tapos na kaming kumain at nagkakape na lang nang malaman ko ang misteryo ni Anton Padua. Lumapit siya sa mesa namin. May daladalang isang tray na cream puffs. Nakasuot siya ng puti, uniform ng chef. Kumusta, Binibini? Sabi niya, Mabuti. Kusinero ka dito? Tanong ko. Tumawa siya, yumuko. At your service, Miss Tasing. In fairness, masarap ang luto mo Sabi ko. Thank you. Maiwan ko na muna kayo ulit. Madami pa akong igigisa. Pag-alis ni Anton, tumingin ako kay Edward. He owns this place. May branch din ito sa Nuvali tsaka may bubuksan siya sa Batangas. He's a chef. Si Perla at Poying parents niya. Kaklase at tropa ko yan since grade school. Pag nasa Australia, sa amin yan tumitira. Tatango-tango ako. Binata pa yun, walang girlfriend. Dagdag pa ni Edward. Kulang kasi sa height. Sabi ko. Tumawa si Edward. Wala sa height yun. The best yan si paring Anton. Bakit parang nilalakad mo sa akin? Halata ba? Hindi masyado. Sabi ko, napapangiti na ako sa hindi maipaliwanag na dahilan. Type na type ka nga eh. Sabi ni Edward. Lalo na akong napangiti. Siyempre, hindi naman ako ura-urada. 5 buwan kaming nagligawan ni Anton. 2 buwan pa lang, gusto ko na siyang sagutin kaso lang natakot ako siyempre. May malaking agwatang social status namin. Baka niloloko lang niya ako. Baka iwan lang niya ako, mga ganon. Baka rin hindi na ako padala ng masasarap na food kapag sinagot ko agad. Char. Hindi mahirap ma-in-love kay Anton. Napakalambing, napaka-thoughtful, napaka-kengkoy. Kapag magkasama kami, tawa lang ako ng tawa sa kanya. Sobrang komportable ako sa kanya. Hindi ako kinakabahan kapag nakikita ko siya. Parang isa siyang part ng buhay ko na sanay na ako na nasa tabi ko. Kaya after 5 months, sumugal na ako. Sinagot ko siya. Pero binantaan ko muna si Edward na kapag niloko ko ng kaibigan niya, susunugin ko ang warehouse. Tumawa lang siya. Hindi raw siya natatakot dahil nung kakong lokohin ni Anton. And true enough, sa ika-8th anniversary namin, nasamid ako sa kinakain kong taco sa kondo ni Anton. May sing-sing sa taco. Nabatukan ko patuloy siya. Paano kung nalunok ko, gagi ka talaga? Di sa ER ako magpo-propose. Magti-trending pa tayo. Sabi niya sabay luhod. Huwag ka nang lumuhod. Ang liit mo na nga, luluhod ka pa. Sabi ko sabay halakhak. Oo na, I will let you marry me. Pulot gata namin. Unang gabi namin, husband and wife. Nasa kondo pa niya kami dahil kinabukasan pa ang flight namin papuntang Japan. 2 weeks kami doon. For now, bumangon ako sa higaan para maghagilap ng maisusuot. Hindi ko carry matulog nang walang saplot. Ang lamig ng aircon. Hubaran na lang ulit niya ako pag gusto niya.
Sa loob-loob ko, binuksan ko ang suitcase ko. Nagsuot ako ng fresh undies at t-shirt. Yung ninakaw ko sa cottage ni Edward. Nang ma-inlove ako kay Anton, inahon ko na ang t-shirt sa ilalim ng unan ko at nilabhan. Ginawa ko ng pambahay. Alangan naman kasing isoli ko pa. Hindi naman aware si Edward na nawawalan siya ng t-shirt kaya sikreto ko na lang ang ginawa ko. Isinuot ko ang t-shirt at sumampa ulit ako sa kama. Nagising pala si Anton. Nice shirt. Comment niya. Thanks. May ganyan ako dati. Ganyan-ganyan. Anya. We. Oo. Nahiligan namin ni Edward na mangolekta ng lakos. Wala lang magawa. Wala siya nung ganyan. Wala raw siyang mabilhan. Kaya nung nag-basketball kami one time, hinamon niya ako ng pustahan. T-shirt ko daw ang taya. Suot ko ang ganyan ko nun. Napanganga ako sa asawa ko. Natalo ka. Oo. Binigay mo kay Edward ang t-shirt mo? Oo nga. Di ko naman nakitang sinuot niya. Nung summer ba yon? Sabi ko pa. Oo yata. Oo, summer nga. May outing para ang opisina niyo at late na siya sa usapan. Dadaanan pa niya si Jamie. Hinila na ako ni Anton para kulungin sa mga bisig niya. Ang tangi mo, no? Sabi ko sa kanya. O bakit? Kay Edward ka pa lumaban ng basketball, 6-footer yon. Tumawa si Anton. First time niya akong natalo nun, uy. Lampa yun. At ikaw? Kita mo naman. Itinaas niya ang comforter para ipasilip sa akin na hindi siya lampaat. Nalaman ko sa aking asawa na ang height ng lalaki ay walang kinalaman sa sukat ng kanyang wakas.